Inspirations Unlimited Monday Motivation. Isang magandang araw po sa inyo mga kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakikinig. Dito lang po yan sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud member ng KBP o ang Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Live na live po tayong napapakinggan sa ating pong Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio at sa ating pong YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating din pong website na dzas.febc.ph at sa ating din pong mobile application na febc.ph stream. Mga kaagapay, ako po ang inyong kasama sa hapon na ito para po sa tugtugan at kwentuhan. Ako po si Brian De La Cruz. Siyempre, mga kaagapay, kapag may kwentuhan, hindi pwedeng mawala ang tawanan. Kaya sit back and relax ka lang dyan. Ako po si Wen Balatukan at ikaw ay nakikinig sa pinakabagong edisyon ng Inspirations Unlimited Monday Motivation. Yes, ang taas na energy, Brian. Kailangan laging mataas. Monday tayo, so kailangan mataas talaga ang energy natin tuwing Monday. Tuwing araw nga ng Lunes, mga kaagapay, kami si Bri at ako, ang Monday companion nyo. Sasamahan namin kayo, naipit man kayo sa traffic, sa EDSA. Ano bang ginagawa nyo ngayon? Naghihintay ng ticket sa binibili nila para sa kanilang mga sinasakyan. Jeep man yan, o FX, o kung ano man, o simpleng nakaupo lang sa kanilang mga tahanan at nagmimerienda. Samahan namin kayo at bibigyan namin kayo ng kaunting inspiration and motivation ngayong araw na to. Alam mo, Wenmark, nakakatuwa tong Inspirations Unlimited. Unlimited, ano yun? With the letter V. Unlimited. Pero yun nga, mga kaagapay, nakakatuwa tong Inspirations Unlimited. Kasi, alam mo, yung muli nating binubuhay yung ating, alam mo yun, yung inspirasyon and yung motivation natin doon sa mga bagay na karaniwan naman nating ginagawa, pero ang laki ng impact sa atin. Yes, Bri, kasi ito yung nawawala ngayon sa maraming mga kaagapay natin, yung inspiration at motivation, especially tuwing Monday, di ba? Mapipil natin na ang bigat ng pakiramdam ko, I don't feel na pumasok ngayon sa trabaho, I don't feel na pumasok sa eskwelahan. Perfect avenue to para encourage natin yung mga kaagapay. Tsaka siguro, Wenmark, dagdag na natin yung yung parang syempre galing ka ng Sabado at tsaka Linggong pahinga. Kumbaga parang gusto pa ng katawan mo magpahinga. Oo. Ikaw ba, Wenmark, paano ka ba nagpapahinga every weekend? Ako talaga tulog lang, bro. Kasi medyo hirap tayo sa tulog tuwing weekdays. Alam natin yan, di ba? So, pagdating ng weekend, talagang tinotodo ko ang tulog. Anong oras ka nagigising pag weekend? Lunch na. Aminado ako, hindi na ako magkukunwari. Lunchtime na. Hindi na ako nakapag-almusal. Ako naman pag weekend, Wenmar, ang ginagawa ko is yun lang, tulog lang din hanggang 10 a.m. Tapos, pag masakit yung ulo, dun ka babangon. Yon, nagiging alarm clock mo ngayon pag masakit na ang ulo. Para sakit na ng tulog ko, para sobra na. Tama na to. Kailangan ko na magising. Pero yun nga, mga kaagapay, bago pa tayo mauwi sa iba't ibang kwentuhan natin at bago pa tayo mauwi sa kung ano-ano pang ating gagawin, meron kaming tanong sa inyo. Gusto mo to? Yes, gusto ko itong tanong mo na to. Yes. Alam niyo mga kaagapay, ang tanong namin ay, ano ang pangarap mo nung ikaw ay bata pa? Ikaw, Wenmark, ano ang pangarap mo nung ikaw ay bata? Bray, naaalala ko nung bata ako, gusto ko talaga maging astronaut. Kasi, every time na nanonood ako ng mga palabas, especially yung mga cartoons na ang setting ay sa labas ng Earth, talagang nakaka-motivate na, gusto ko din makalabas ng Earth. Okay lang ba yun? Oo, ay ako naman, alam mo nakakatawa nung talaga tayo nung mga bata, masyado tayong malakas yung imagination natin. Tama yan. Maliban sa astronaut, ano pa yung gusto mo maging? Gusto ko maging nung panahon na yun, gusto ko maging street sweeper.
Hoy, pero wag natin tanatawanan yung mga kaagapay. Oo. Kasi kung di dahil sa kanila, hindi malinis yung mga kalye natin. Correct, Bri. Gusto ko maging street sweeper kasi yung street sweeper dun sa lugar namin, talaga namang napakabait. Binabati kami every morning. So, sabi ko, gusto ko rin maging katulad niya. And to be honest with you, Wen, mapunta na tayo dyan. Ako naman, Wen, yung pangarap ko nung bata ako, ang alam ko lang talaga, akala ko may course ng para sa singer. Oo, kaya sabi ko, every time na tinatanong ko, anong gusto mo maging singer po? Well, may potential naman, di ba? Pero yun nga, mga kagapay, sa pagtagal-tagal ng panahon, hindi man tayo naging singer sa personalidad, pero naniniwala naman ako na darating din yung pagkakataon na ibibigay pa rin to sa atin ng Panginoon. Yes, lalo kapag talagang hinuhon mo naman yung skill mo sa pagkanta, talagang hindi malayo na ma-achieve mo yung pangarap na yun. Exactly. Tsaka nakakatuwa din, Wenmark, na parang hindi man natupad yung pangarap ko. And at the same time, Wenmark, alam mo ba na 4 na beses ako nag-audition sa reality show? Talaga ba? Yes. Hindi na natin babanggitin kung ano. Wag natin babanggitin. Wag na natin banggitin kung ano yung reality show na yan. Pero yun nga, mga kaagapay, sa 4 na beses akong nag-fail, it doesn't mean na hindi na para sa akin yung pangarap ko. Naniniwala ako na baka hindi lang yun yung pagkakataon na para, alam mo yun, na maging isang ganap na mga awit. Yes, for the Tagalog, mga awit. Yes. Kaya naman mga kaagapay, kung gusto mong sagutin yung tanong na yan, ano ang pangarap mo noong ikaw ay bata pa? Mag-comment na sa ongoing live stream namin sa 702 DZAS FEBC Radio Facebook page at Bri Live din tayo sa YouTube channel natin, 702 DZAS FEBC Radio TV. Syempre, alam mo ba, Wenmark, na pwede rin silang tumawag. Yeah. Tumawag lang po kayo sa numero na 86543322. Uulitin ko po mga kaagapay, 86543322 local 401 para naman po sa inyong sagot at may chance. May chance sila makipagkwentuhan sa atin on air. Akala ko chance manalo. Ay, hindi. Yun kaya mga kaagapay, hihintayin namin ang inyong mga sagot. Pero mga kaagapay, sa mga nag-comment na po sa ating pong ongoing po na Facebook Live. Kasi kanina umaga nag-post tayo, di ba? Yes. Ng question of the day natin. May mga sumagot na sa ating katanungan, Brian. Kaya naman, Wenmark, simulan na natin to. Ito kaibigan ko to mula dun sa isang aking organization na ngayon ay partner na natin ngayon. Anong sabi niya? Yun, ang sabi ni Ate Dean Pabiliana, pangarap ko siya. Hindi ako ready to sagot. Hindi, parang di ako prepared sa parang pangarap hindi ako ko handa siya. dun sa sagot niyang pangarap ko siya. Sino po siya? Pakitag na lang po sa comments. Hindi niya kayang itag. Hindi china-challenge mo ba siya? Baka itag. Sabi naman ni Maha Sanchez, sabi niya dito, to become a businesswoman. Wow, as a businesswoman si Miss Maha. Grade 6 ako niyan. Yan din na nakalagay sa yearbook namin. At pinangarap ko rin magkaroon ng pintuan ni Doraemon yung dadalhin ako kahit saan ko gusto. Hindi mo kaya yun. Hindi ko kaya yun. Mahirap. Syempre, ang sagot din po ni Ate Cha Erin, gusto niya daw maging isang pare at seryoso daw siya doon. Sabi naman ni Craig Gerona, maging isang sales lady sa shoe section. Tapos, pipindot ng intercom at sasabihin ng black shoes, gamuza, size 9. Sige, 9, gamuza. Size 9, gamuza, black shoes. Alam mo, uso yun sa sa Divisoria. Yes, oo. Lagi ko naririnig to. Oo. Yung kasi iba may mga papalakpak pa, gano'n. Correct. Akala ko nga recorded to mga to. I-live pala nila dinideliver to mga. Ang galing. And at the same time, sabi din ni Ate April Joy, ito friend ko rin to, ang sabi niya, gusto ko maging isang flight attendant. Okay. Sabi naman ni Melodang, cashier sa department store with pak na mukha, teller sa bangko, astronaut at iba pa. At sabi naman ng ating kaagapay na si Ron Hebron, gusto ko po maging isang media personality at mapa journalist, news reporter at anchor o DJ. Ano ko hinihintay mo talaga? Sama ka na sa amin dito. Marami kaming job opening na naghihintay para sa'yo. Sabi naman ni Mardim Vasquez, pangarap ko lang naman dati maging sina. Madami talaga nangangarap makapunta talaga sa iba't ibang parte, no? And at the same time, sabi dito ni Nina Ison, paglaki ko gusto ko maging isang nurse. Maria Romelyn Ortiz, sabi niya maging teacher. Nung bata pa ako kasi gusto ko yung feeling na may stick tapos nagtuturo sa pisara. Alam mo ba, ano ko yan? Ate ko sa church. And at the same time, nag-comment din yung kanyang asawa na leader ko sa church na si Erwin Julius Ortiz. Astronaut kasi gusto kong pumunta sa iba't ibang planeta. O diba, Bri, sabi ko sa iyo maraming nangarap na maging astronaut at isa na nga po ako dun. O sabi ni Hero Magno,
baker o panadero kasi enjoy ko yung Play-Doh na laruan dati. Ay, Play-Doh. Oo, Play-Doh. Nag-Play-Doh ka ba nung bata? Hindi, ka? lupa-lupa lang sa labas. Hindi uso ang Play-Doh sa amin dati, Bri. Lupa lang sa labas. Kaunting putik, okay na yun. Tsaka mga chok-chok lang, gano'n. Natawa ako sa Play-Doh niya. Kaya Ibang nga. level. Ano to, rich kid siya. Kaya nga, eh, hanggang pero- lupa lang kami. Pero alam mo ba, sabi din ni Ate Len Alcantara, gusto niya daw maging isang singer at pangarap niyang kumanta sa wedding. Magandang ano Mhm. rin yan, magandang gawain din yan, makakanta sa Mhm. mga wedding. Sabi ni Sharon Rui Vivar, maging isang nanay dahil idol ko po ang nanay ko. Sweet naman ito. Pero syempre, sino ba naman ang hindi a-idol sa nanay mo kung nakikita mong hardworking? Correct. Mhm. Talagang idol natin yung mga nanay natin. And at the same time, ito nag-comment ang isang youth na si Yuri Escana na maging isang designer. Gusto maging princess. Oy, pwede kasi 'di ba ng mga bata tayo, pag kung ano yung napapanood natin tendency talagang ina-idolize natin yun, talagang gugustuhin natin ng tulad nila. And at the same time, alam mo ba, when Mark na, sabi rin ni Syra Montalban, gusto niya daw makapag-perform sa theater. Yes, magandang ano rin yan. Magandang skill din yung theater acting. Sabi ni Bridget Ann Kirong, magkaroon ng isang Barbie set. simple lang ang pangarap niya. Oo, ganyan naman talaga pang mga bata noon. No? Dapat talaga simple lang yung pangarap, hindi mo naman kailangan. Kaya yun yung nakakatuwa sa mga bata na parang ang ikilang ng pangarap pero masyadong punong-puno ng pangarap. And at sabi ng isang kabataan nito na si Chini Del Rosario, gusto niya daw maging mayaman. Kami rin po. Gusto natin lahat yan. Oo, sabi ni Ezekiel Nicolas, maging isang superhero. Pag bata talaga, nakakatuwa yung mga pangarap natin ng mga bata dahil kahit maliit, okay lang. Oo, lalo kapag superhero, yung parang hindi ka normal, parang exceptional ka hindi ka katulad ng mga ordinaryong tao. Gusto natin yun di ba? Yung parang wala tayong kapareho, may something unique sa atin, kaya siguro ginugusto natin ng mga bata tayo na maging superhero. Ito mukhang mo rin to. Kapangarap po din. Sabi ni Rona Gueta, astronaut kasi gusto ko pong mahawakan ang ring ng Saturn. Ayan, sama-sama tayong lumabas ng Earth. At maging astronaut. Ito sabi ni Jabez Manso, maging isang bombero, sir. Before po kasi, cool pa sa akin yung entrance nila whenever may fire incident. I admire din sa kanila yung characteristics na meron sila tulad ng pagiging kalmado at pagiging courageous during emergencies. The way they gear up sa kanilang stations once na tumunog yung siren, hudyat na may emergency at yung pole na ginagamit nila pababa. Wahaha. Oo, maganda to. Oo. Tsaka ang ganda ng pangarap niya maging isang bombero. Oo, hindi lang basta bombero, dinescribe niya yung mga characteristics ng bombero. O sabi ni Jeff Baron, ito kaibigan ko to, sabi niya, gusto ko maging doktor noon. Lagi kasi akong nasa hospital nung bata. At lagi ko sila nakikita. Cool kasi kapag nagpapagaling sila ng mga tao. And at sabi din ni Justin Pantilanan, gusto ko po maging isang DJ at health worker sa barko. Ayan, parang seaman din to. Sabi ni Joaquin Tolentino, gusto ko maging songwriter. At ito ang sabi ng ating kaagapay dito po sa himpilan ng 702 DZAS sa si Angelica Calaya. Gusto niya daw pala maging isang nurse. Talaga? Parang ang layo naman sa field niya ngayon. Oo, napunta siya sa media. No? Sabi ni classmate Hannah Placer, nung elementary ako, mga grade 5 yun. Yes, tanda niyo pa. Pangarap ko maging scientist. Haha. Kasi na-enjoy ko yung science lab exhibit namin noon. And then, dahil constant yung general cleaning sa bahay, ginusto ko rin maging tagalinis noon. Haha. O parehas kami, Bri. Yung mga talagang mga simple at payak na pangarap po. Payak. At syempre, sabi din ng ating kaagapay na si Miss Absi D. Ferrer, sabi niya ay, nung elementary ako, naaalala ko, gusto ko maging isang game developer. Nung bata kasi ako, madalas akong maglaro noon ng Polly Pocket at ano yung MySing? Ay, hindi ako familiar. Hindi ako gamer. Parang pangmayaman yung laro. Correct. Knowing Absi, di ka na naman natin yung kaagapay natin na si Absi D. Ferrer. Talagang into game siya, no? So, parang in a way, medyo na-achieve niya naman tong pangarap niya na ito nung bata siya. Sabi ni Aruel Mendoza, ako nakalagay sa yearbook namin nung grade 1 ako, I want to be a doctor.
Pero isa rin sa pangarap ko noong bata ako ay maging tricycle driver kasi lodi ko, tito ko noon, pati maging basketball player. Wow. Talaga yung mga malalapit sa sa atin, no, talaga iniidolo natin sila. At kung ano mo yung trabaho na nila, ginugusto na din natin na maging trabaho natin. At saka Wenmark, naniniwala ako na walang madaling pangarap. Oo naman. Kahit sabihin mo ikaw yung may pinakamaliit na pangarap, ikaw man yung merong, alam mo yung sabihin natin na ikaw yung merong pinakamaliit na trabaho, as long as yung trabaho na yan nagpapakain ng pamilya mo, as long as yung pangarap na yan ay madami kang natutulungan, para sa akin walang mali. Correct. At as long as ginagawa mo ng marangal, wala kang tinatapakan, talagang maayos mong ginagawa yung trabaho mo. Ayos na ayos yan. Amen. Sabi ni Nathaniel Peralta, nung bata pa ako, gusto ko maging police general para hulihin ang mga bad guys. Oh. At ito naman ang sabi ni Kayla Escalante, noong bata pa ako, pangarap ko maging isang artista. Wow, patingin ng artista. At maging isang radio DJ kasi na-impluwensyahan ako ng mga lola ko na maging Bibo Kid. Hehe, hi Ayu Monday. Wow. Hello po. Well, na-achieve niyo naman yung pangarap niyo ngayon. At saka feeling ko hindi lang siya artista ngayon, kundi alam mo, nagbibigay na siya ng inspiration. Yes. Naman. First, nakikinig siya sa atin ngayon, kasama natin siya. Tuwan-tuwa siya sa mga naririnig niya sa atin. Sabi ni Raymond Paner, fireman kasi masaya mag-slide dun sa pole. Pero astronaut kasi infinity and beyond. Wow. Astronaut din. Marami kami. Parang ang dami yung nag-astronaut. Oo, kasi talagang amazing kapag mag-explore ka sa, di ba, labas ng Earth. Feeling ko talaga itong pangarap ko. Maging singer. Pero yun ito pa ang sabi ng, siguro kaibigan to ni Kayla, no? Sabi is ni Gigi Samante, pangarap ko po noon ay maging isang chef. Kasi marami po akong laruang luto-lutuan dati. Sabi ni Ma'am Jo Cabrera Alabastro, oy, dancer daw, Bray. Anong masasabi mo? Feeling ko dapat sample. Oo, tingin ko sample, Ma'am Jo. Sabi ni Ma'am Eileen Valdez, maging kahera sa grocery, maging doktor, maging artista, magkaroon ng business, yung magkaroon ako ng maraming pera. Ang sabi naman ni Mama Mensch, ang sabi ni Mama Mensch ay maging kalapintera. Alam ko yung mga kalipintera, ito yung parang gumagawa ng mga radyo. Basta nagkukumpune ng kung ano-ano. And at the same time, tagagawa ng sirang radyo. Grabe, ang cute naman nun. Oo. Well, eto, medyo mapapalaban tayo dito sa English, Bray. At medyo mahaba-haba itong sagot ni Leo Celan. Sabi niya dito, growing as a kid with partial blindness, I once dreamed of doing the jobs of the people with good eyesight. To be a teacher, then I experienced failures and felt worthless even to my family. So I dream of becoming a radio DJ so nobody will see me doing the job. Later, I realized the significance on working for the welfare of my fellow PWDs. God is so good and awesome. In 2016, I started talking before the microphone and mixing dongs for my listeners. I graduated my degree in elementary education in 2021 and passed LET or LET in 2022. My dream of becoming a DJ was upgraded into news writing, reporting, and even hosting my later programs. And produce local shows and contents as well. Before joining the local government to work for the Disability Affairs Office, I experienced working on TV as content producer and researcher. At the moment, I am designated to plan and implement programs to address the needs of the PWDs in General Santos and often teaching them during our IECs and capacity building programs. In between those little steps are mistakes, teaching me lessons, opportunities, and challenges that tested how far I have gone and found people to count on. Thank you, VOTY and CVAP, for bringing the best in me and the people around me, and Sir Choi as well for building this awesome family of talented, creative, and inspiring people. Grabe no, parang Grabe ang tagal-tagal naman niya ng yun. gusto maging pangarap to. Talagang tinapos na ni Leo Celan. Talagang Grabe, alam mo Leo, no, naniniwala ako na
may mga bawat pagkakataon dun sa nais nating marating sa buhay. And at the same time, naniniwala din ako no mga kaagapay na it doesn't mean na hindi siya natupad ngayon. Diba? Correct. Hayaan natin yung Panginoon na magbigay sa atin ng alam mo yun, ng tamang puso, ng tamang character para matupad dun sa ating pangarap. Ako, Wayne Mark, grabe, gustong-gusto ko na yung mga sagot ng ating kaagapay. Pero mga kaagapay, no, meron lang kaming onting anunsyo para po sa ating transmitter. Well, nasabi na ni Leo sila na gusto niya maging radio DJ. And mahalagang element ng pagiging radio DJ, ang broadcast transmitter. Yung DZAS broadcast transmitter natin ngayon ay tumatakbo na for 25 years. Imagine, Bri, 25 years. Bata pa tayo nun. Ikaw, kakapanganak mo pa lang nun, di ba? So, well, ideally, ang mga transmitter ay dapat tumatakbo lamang for 20 years. So, 5 years na kung tutuusin na sobra ang ating transmitter. Kaya kailangan na talaga itong palitan. Kaya naman mga kaagapay, samahan niyo po kami na suportahan upang mas mapalakas at mas maging malawak pa ang ating pag-broadcast. Hindi lamang po dito sa ating bansa, maging sa iba pang panig ng mundo. Kaya ikaw kaagapay, kung nais mo maging bahagi ng transmitter project ng 702 DZAS, maaari kang mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio o mag-text sa tumawag sa 0916-296-6620. Transmitting signal, transforming lives. Yun, mga kaagapay, magbabalik po ang Inspirations Unlimited matapos lamang po ang ilang tugtugan at paalala. Ang 1143 DZMR Isabela ang ikasyam na himpilan ng FEBC Philippines. Maraming challenges sa umpisa pa lang. Inabot ng halos 7 years para ma-establish ang station. Sa tulong ng Diyos, April 24, 2011, unang narinig sa himpapawid ang 1143 DZMR Santiago City, Isabela, Your Missions Radio. Salamat sa Diyos sa mga ginamit niyang mga partner at supporter para maging matagumpayang inaugurasyon. Ang batikang FEBC broadcaster na si Miriam Perez, katuwang ang kanyang asawang si Pastor Emmanuel Perez ang nag-pioneer sa himpilan. Ang DZMR ay may mga programa sa wikang Ilocano, Ibanag, Itawis, Kalanguya, Kankanay, Bugkalot at Tagalog. Ito ay napapakinggan mula sa Sefton Village, National Highway, Barangay Divisoria, Santiago City. Ako si Ted Dolohan, Station Manager ng 1143 DZMR Santiago City, Isabela, Your Missions Radio para sa 75th Anniversary Celebration ng FEBC Philippines sa temang Amin anagunod mi, inaramid mo, Apo. Voice of the world by radio. Pastor Melchor Magsino po at sama-sama po tayo para po sa makabayang pananalangin. Aming Diyos, aming Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat, kayo po na lumikha ng langit at lupa, nagligtas sa amin sa lahat ng gawa ng masama, Ama. Amin pong kapakumbabang idinudulog sa inyo. Hindi naman kaila sa inyo ang problemang kinakaharap namin sa climate change, Panginoon. Ama, dalangin namin ang lahat ng bansa ay magkaroon ng tunay na aksyon para po sa paglaban, Panginoon, Lord, sa isa pong krisis na ito na kinakaharap ng buong mundo. Ama, nananalangin po kami para po sa mga pamunuan ng bawat bansa na ito po ay pagtuunan ng pansin ng bawat leaders at lahat ng pamunuan, Panginoon. Maraming salamat po dahil alam po namin malaki po ang nagagawa ng pagdulog namin sa inyo sa pananalangin at paghiling, Panginoon, para sa kayusan ng lipunang aming ginagalawan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at Amen. Sumasahimpapawid
Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Inspirations Unlimited. Nagbabalik po ang programang Inspirations Unlimited Monday Motivation. Bri, kanina bago tayo nag-break, nag-iwan tayo ng tanong sa ating mga kaagapay. Ang sabi natin, ano ang pangarap mo noong bata ka? Magbasa tayo ng ilang pa mga komento. Sabi ni Michael Lopez, pangarap ko yumaman para sa iba. Gusto ko maging someone na madaming pwede mag-rely. Naaalala ko pa dati pag dinodrawing ko yung dream house ko. Wow. Kasi gusto ko magtayo ng malaking bahay, yung madaming kwarto kasi hindi para tirhan, kundi para patirhan sa mga bata na kukunin ko para makapag-aral hanggang kolehiyo. Tapos ipapasa nila yon sa ibang na-imagine ko gaano magiging kasaya yung generation by generation na makakaranas ng gano'n. Dapat talaga tayong mga tao, ay alam mo yung maging pagpapala talaga tayo sa ibang tao. Dapat totoo talaga yung hindi tayo dapat nabubuhay para sa sarili lang natin. Kundi dapat nabuhay tayo para sa ibang tao, kundi tumulong, magbigay ng inspirasyon. Ito, yung ginagawa natin, tayo ay nagbibigay ng motivation doon sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo, sa kanilang Facebook. And at the same time, sabi dito ni John Bino, yung ating kaagapay para po sa ng ating production technician, ang sabi niya, pangarap ko po noon nang magbata ako ay maging isang motorcycle racer. Sabi niya daw, si Mala Valentino Rossi. Hindi ko siya kilala. Hindi ko rin siya kilala. Pero adventurous pala to si John B. Hindi ko akalain, tahimik to si John B. And at the same time, sabi niya, mas gusto ko pong mag-drive ng motor kaysa sa sasakyan noon pa man. Pero alam natin na nagda-drive talaga si John B. Grabe no, Wenmark. Gusto ko pa man basahin lahat ng mga komento ng ating mga kaagapay, lahat ng kanilang mga pa-shoutout po dito sa ganito-ganyan. Pero mga kaagapay, bibitinin na muna po namin kayo dahil makakasama na po natin ang ating guest para po sa ating Monday Motivation. Ito mga kaagapay, personal ko siyang kilala, Wenmark. And at the same time, ilang taon na kami nagsama mula pa kolehiyo. Ngayon na talagang isa na nagtatrabaho na ako. And at the same time, siya pa rin ay isang guro. No? Makakasama po natin ang isang communication advocate at faculty member ng University of Perpetual Help System Dalta Las Piñas Campus para po sa Communication Department. Tinatawagan po natin ng pansin si Miss Ana Beatriz Punsalan Dablo. Good afternoon po, Miss Bea. Hello po, Miss Bea. Hi! Good afternoon everyone. Good afternoon po sa mga tagapakinig namin and good afternoon sa inyong dalawa. Yun, Miss Bea, bago po tayo dumako sa ating kwentuhan na sobrang malaman, pwede mo na po ba kayong bumate sa inyo pong mga mahal sa buhay? Ayan, sa mga kaibigan ko, sa family ko rin, sa aking pinakamamahal. Ayan, maraming salamat sa pakikinig sa amin ngayon sa FEBC at sana ay ma-inspire namin kayo ngayong hapon. Sa mga estudyante ko dyan na naka-break sa klase nila, magandang guguli ng oras nga sa pakikinig ngayon. Yan, very inspiring to mga kaagapay dahil personal nakilala ko si Miss Ana Beatriz Dablo. Yun po, Ma'am Bea, syempre alam naman po natin na mahalaga pong dapat malaman ng isang tao na habang bata pa ba lamang siya ay alam niya na ang kanyang pangarap. O naniniwala ba kayo na malalaman niya yung kanyang pangarap kapag nagkaisip siya? O mas naniniwala ba kayo na bata pa lamang dapat ba alam na yung gusto niyang marating sa buhay? Okay, sa totoo lang, para sa akin, mahalaga na alam na nare-recognize ng isang bata ang gusto niya habang bata pa siya. Pero hindi ito assurance, hindi ito kasiguraduhan na kung ano man ang gusto ng batang yun, ng bata pa siya, ay ito pa rin ang gusto niya pag lumaki na siya. So, para sabihin na mahalaga yung pangarap ng isang bata, para sa kung anong kahihinatnan niya in the future, hindi kasi hindi siya sigurado. Pero para masabi, para ma-develop yung interest niya, mahalaga yon. Noong una, gusto ko rin, nakikinig ako sa segments ninyo nung mga nakaraang araw at maraming nagsabi na gusto nila maging astronaut. Tama. Ako rin, gusto ko maging astronaut noon, 'di ba? Gusto, naku-curious po ako sa mga planets, totoo bang walang tao doon?
Meron ba talagang, kumbaga, totoo bang Jupiter? Totoong ba ang mga planetang ganyan, no? Pero, hindi naman ako astronaut ngayon, diba? At malayo rin. So, ano ang naging tulong nun sa akin? Nung bata ako, magaling ako sa science. Gustong-gusto ko mag-aral ng science kasi feeling ko po, nung bata ako, para ka maging astronaut, dapat magaling ka sa science. So, kahit mahirap siya, pinipilit ko yung sarili ko na maging magaling sa science. Kapag may quiz bee, sasali ako. So, para sa akin, hanggang dun yung halaga niya. But it doesn't mean na magiging astronaut ako talaga ngayon. Para sa iba, swerte sila. Swerte po sila na kung ano yung gusto nila noon, yun yung nararating nila sa ngayon. Miss Bea, ayan, nabanggit nyo naman na pangarap nyo rin po pala na maging astronaut katulad ko, no? So, well, aminin na natin na medyo mataas yung pangarap na yon. Una, costly and very rare yung kurso na ino-offer na pagiging astronaut dito sa Pilipinas, no? O kung meron man, yun nga, very rare. Ang question ko, okay lang ba yun, Miss Bea, na habang bata pa lang, sobrang taas na ng pangarap? Okay. Para sa akin, okay lang naman na maging mataas. Pero iba kasi pag sinabing mataas sa imposible. So, para sa akin, mataas na alam mo kung ano yung sitwasyon mo. Not to the point na mataas pero alam mong hindi yan kaya. For example, may mga bata na gusto nila maging doktor. So, minsan, nanggaling sila sa mayamang pamilya. Natutuwa ang magulang, uy, ang anak ko gusto kong maging doktor. So, i-assure nila, huwag kang mag-alala, anak. Gagawin namin ang lahat. Masuportahan ka lang sa pagdodoktor mo. Kaya lang, life happens. Di po ba? Sa mga tagapakinig natin dyan. What if magkaroon ng challenges sa buhay ng family at dumating yung point na hindi niya kayang suportahan yung pangarap ng anak niya. So, maaring sumama ang loob ng bata. Ano ang sasabihin ng bata? Alam nyo na yan eh. Diba? Bata pa ako. Alam nyo na yan. Sinabi ko na sa inyo na gusto ko maging doktor. So, mas masasaktan ng mga magulang. O anak, alam na yung pangarap mo. Kaya lang, ito nangyari sa family namin. So, we compromise. At the end of the day, kahit pangarap mo talaga maging doktor, alam mo kung ano ang totoong sitwasyon nyo sa buhay, maaaring hindi yun matutupad. Diba? So, life happens. Kaya, gusto natin na maging diretso sana yung pangarap natin. Pero sa panahon ngayon, ini-encourage natin yung mga tagapakinig natin na maging flexible pagdating sa pagbuo ng pangarap. So sinasabi niyo, Bea, na parang, di ba sinasabi niyo na kailangan maging flexible, na kinakailangan sabihin na natin to, alamin nila yung mga realidad, yung mga pangyayari sa panahon ngayon. Ibig sabihin po ba nun, pwede po ba nating i-compromise yung pangarap natin? Like for example, hindi mo na siya tutuparin? Ano po yung masasabi niyo doon sa mga kaagapay natin na parang kino-compromise nila lahat ng bagay, matupad lang yung pangarap nila? Okay, so maaaring maraming nakikinig dito na teenagers din, no? At maaari na fresh graduate, no? Ano ba naman yan? Magko-compromise na naman. O baka buong buhay nila, nagko-compromise na lang sila sa pamilya nila. Pero sa mga tagapakinig natin dyan, tandaan nyo, for me, as a communication advocate, compromising is one of the greatest act of love. Bakit? Because when you compromise, there is sacrifice. Mahal mo yung magulang mo. Sometimes we compromise our parents. Anak, kailangan ka na namin sumuporta sa amin. Hindi na namin kaya ng tatay mo. Ma, mag-aaral pa ako. Anak, kailangan mo na kasi magtrabaho eh. So, magko-compromise ka. So, pangarap mo sana, ito sana, kahit gusto mo magkaroon ng lisensya, di ba? Maging license pa, mag-aral pa. Pero ano nangyari? Kailangan mo magkatrabaho agad. Pero wag kang ma-dishearten, wag kang ma-frustrate. Kasi when you compromise, always know that there is a blessing out of it. When you work and when you act out of love, alam ng Diyos yan. At Diyos ang magbabalik sa'yo niyan. It doesn't mean na hindi mo nakuha ang pangarap mo sa timeline na gusto mo, ay hindi na siya mangyayari pang muli. Maaaring na-delay lang po. Hindi ka mapag-aral ng doktor ng magulang mo, pero magkatrabaho ka, kaya mong paaralin ng sarili mo. Diba? May mga pangarap tayo na hindi tayo kayang tulungan ng iba, pero kaya mong tulungan yung sarili. So, yun lang, no? Wag sana maging masakit sa atin when we try to compromise to people. Sabi sa'yo, napakagandang blessing ang
mas higit pa sa pangarap mo. Siguro, minsan akala mo, ito na yung pangarap mo. Pero kapag yan, narinig na ni Lord, and it's now your time, kung para sa yan, mangyayari at mangyayari yan. So, wag kang masaktan na maging practical. Kasi part yun ng SMART goals. Yung relevance and realistic. Ibig sabihin, yun yung kinakailangan ng panahon. Yun yung kailangan mo sa ngayon. Hindi man yun talaga yung gusto mo, pero yun kasi yung kailangan mo. At perhaps ang mga mahal mo sa buhay sa ngayon. So, ang ganda naman nun, Bri, na sinabi ni Miss Bea, no, na ang pagko-compromise is one great act of love. Yung talagang hindi lang yung sarili mo yung kino-consider mo, you consider the people around you. And that's one selfish act, no, yung talagang i-consider din yung mga mahal mo sa buhay. Now, Miss Bea, you mentioned about setting realistic goal or setting realistic dream sa mga kabataan ngayon. May napapansin ako na may mga kabataan na, halimbawa, pangarap nila na maging ganito, pero yung nakikita ng mga magulang malayo sa kung ano yung inborn na talent or skill na meron yung bata na yun. Ano po ba yung mga dapat i-consider o isaalang-alang kapag yung gumagawa tayo ng pangarap sa buhay or nagpo-formulate tayo ng pangarap para sa sarili po natin? okay, napakagandang tanong yan. Kasi marami din talaga nalilito. Kahit naman ako, matanda na, no? Talaga minsan malilito ko, sabi mo, magaling ako dito, pero bakit hindi yun, diba? So, yes, interest is good. Interest is one of the basis of creating dreams. Pero hindi automatically po, lalo na kung may nakikinig tayong magulang dito, hindi po automatic na kung yun ang interest ng bata, ay yan ang pangarap niya. For example po, meron akong pamangkin. Sa batang edad niya po, ay nalilito siya sa kanyang gender perhaps, sa kanyang gender identity. So siya ay lalaki at idol niya si Taylor Swift. Swiftie. So tinanong ko siya, gusto mo rin ba maging singer? Gusto mo rin ba maging artista? Hindi. Sabi niya, hindi. Ano gusto mo? Gusto ko maging doktor. Pero hindi mo makikitaan yung bata na naggagamot-gamot. So, sa mga magulang po na ang tingin natin is yun yung skill ng bata or yun kasi yung gusto niya, baka kasi hindi lahat ng aspeto ng bata or anak natin nakikita natin. Hindi naman natin nakikita yan sa school. Hindi mo nasusubaybayan, magaling pala siya sa math. Akala mo, magaling siya sa pagluluto. Kasi yun po yung nasa bahay Yun yung nakikita mo. Pero hindi mo nakikita yung quiz bee niya, yung nirepresent niyang section sa eskwelahan, no? So minsan, no, kung ang magulang ang magsiset or ibang tao ang magsiset ng pangarap mo dahil based lang sa nakikita nila sa'yo, maaaring limitado po ito. At kung tayo po yung magugulang na yun, tingnan po natin, mahalaga pa rin na tanungin natin yung bata. Ano ba yung gusto niya versus po sa kung ano yung nakikita mo sa bata because we cannot dictate someone. Hindi kahit tayo po yung magugulang, kapatid, ama, no, kaibigan, we cannot dictate someone kung ano ang gusto niya sa buhay. We can support, we can take questions talaga, bakit mo gusto yan? Ano ba ang nakita mo sa pangarap mo na yan? Kaya mo siya gusto? Socratic method, the art of questioning. We do not input an answer na parang dapat may sagot na agad sa atin yung bata, pero we try to guide the child. So kung dumaan na hindi niya masagot, for example, oo nga no, hindi ko po alam dun tayo papasok. Siguro anak, alam mo nakikita ko na magaling ka naman sa music. Kasi baka naman ang tingin niya, for example, kasi si kuya ganito, gusto ko rin maging ganito. Si kuya engineer, si kuya doktor, gusto ko rin maging doktor. Pero hindi yun yung nakikita mo sa anak mo. Ang nakikita mo, magaling siya mag-gitara. Ang tanong lang, kung susuportahan mo siya. Kasi baka nagkakaroon din siya ng ganong pangarap kasi nakikipagkompetensya siya. So kung we work positively po, no? If we want the child to realize kung anong meron siya based sa nakikita mo, let it sound encouraging. Tone and manner ay napakahalaga po. The way you communicate, not just the way you see, but the way you communicate what you see is what's more important po, lalong-lalo na sa mga bata. Mm-hmm. Yeah.
Mhm. Yun nga po no, Miss Bea, no, nakakatuwa. Ang dami ko na nakukuha ngayon pala. Kasi when Mark, naalala ko nung ako ay nangangarap din, parang hindi rin ako realistic na tao. Parang hindi, ito yung gusto ko, ipaglalaban ko to. Pero sa paglipas ng mga panahon, yun pala kulang pala ako una pala sa suporta. Kasi ang akala ko noon, sabi ng nanay ko, gusto niya maging teacher ako. Pero darating din pala yung pagkakataon na magiging guru ako, pero hindi dun sa gusto nilang timeline. Dapat din talaga yung mga, alam mo yun, yung mga parents natin o di kaya yung mga magulang na nanonood ngayon, kailangan pala hindi lang natin sila binabantayan yung mga bata academically, kundi kung ano talaga yung hinuhubog sa kanila nung sarili-sarili lang pagkakataon. Miss Bea, tatalo lang dun ako doon sa tanong yung kanina, doon sa pangalawa yung sinagot na sinabi nyo nga, be realistic. 'Di ba? Nasabi niyo 'yan be realistic. So, eto po ba ay nagkakaroon na po ba tayo dito ng manner sa ating pong mga sinasabi na responsibility versus passion? Ano po ba yung take nyo doon sa ganung laging pinag-aaway ang responsibilidad, laging pinag-aaway ang passion sa iisang tao? Alright, so para dun sa mga bata or teenagers na nakakaramdam, lalo na to sa mga working student, na ano ba ang dapat piliin? Passion, pangarap ba, or practicality? Tumulong sa magulang, tumulong sa pamilya, buhayin yung sarili. Marami kang dapat i-consider. Gusto ko lang malaman mo na hindi ka namin ginajudge, hindi ka namin kinokondemn. Hindi mali ang nararamdaman mo na masaktan, hindi mali ang nararamdaman mo na malungkot. You are valid to feel that, okay? Pero, hindi ka kasi pwede magstay sa pakiramdam na yan dahil meron kang dapat gawin. So, kung magsistay lang tayo sa ganyang pakiramdam, hindi ka rin mag-grow. So, happiness is a choice, helping is a choice, dreaming is a choice. Now, the question is, ano yung pipiliin mo? What is now your choice? So, may mga pagkakataon sa buhay natin. May point, no? May segment sa buhay natin na talagang kailangan natin maging practical. Una rin akong nagtrabaho before. Ayoko naman talaga yung una kong trabaho at takot ako doon. Marketing. I'm a graduate of communication, but my first job was in marketing. I need to sell. I need to be creative. But I need money. And that is the first opportunity that landed on my way. So, blessing ba to ni Lord? Para sa akin, blessing siya. May natutunan ba ako doon? May natutunan ako. Pero pag tinanong mo, yun ba talaga yung gusto ko? Hindi ko naman yun gusto. Kaya nga lang, minsan, kapag pinili natin yung passion natin, it will take time. Sabihin na natin, ganun talaga nangyayari ngayon. Kung ano yung gusto mo, bakit yun pa'y malayo? Kung ano yung gusto mo, bakit hindi ka pa doon natatanggap agad-agad? Bakit naman yung hindi mo gaano gusto? Yan ang opportunity na meron, diba? So, para sa akin, if you are someone na ang meron ka sa ngayon is not really your dream, but that is out of practicality, I want you still to have a grateful heart. Bakit? Kasi ginagawa mo yun hindi lang para sa'yo. Perhaps ginagawa mo yun para sa iba. Okay? So, pero, okay, eto ang pero, hindi ka rin pwedeng magstay dyan. Because I don't want you to live your life in regrets. Sabi ko nga, segment lang to, and know when to end that segment. Hindi naman masamang tumalon ng trabaho. Hindi naman masama na talagang kunin mo yung pangarap mo. Pero be sure na meron kang resources para sa pangarap na yun. Kung ang pangarap mo will require money, wala kang money, talagang kailangan mo maging practical para ikaw ay may budget para masustain mo yung pangarap mo in the future. If you want to enhance your English speaking skills, your communication skills, and that opportunity may not be your dream, but it will enhance you, then be thankful about it. Just get what helped you. Okay? I'm not saying na talagang mahalin mo yung kumpanya na yan, mahalin mo yung trabaho na yan, pero maging grateful ka naman. At kunin mo kung ano yung mga skills na natututunan mo doon para nga kapag nakuha mo na yung pangarap mo, ready ka na. Kasi baka mamaya, masyadong maaga yung blessing. Binigay ni Lord yung pangarap na yan, tapos ikaw ang umatras. Bakit? Hindi ka handa eh. Kaya hindi nagkakamali si Lord. Hindi nagkakamali si Lord na hindi niya ibibigay yung pangarap mo agad. May reason kung bakit yan ang binigay sa'yo. May dapat kang matutunan, may dapat kang pulutin at ipunin mo yan para pag nandun ka na sa gusto mo, ready ka nang pumarap doon. 100% ready ka. Dadating yun pag ready ka na. Magugulat ka na.
Ang ganda naman nun, Miss Bea. Nakaka-encourage naman. Feeling ko kinakausap tayo na personal ni Miss Bea, no? I can relate kasi nung college, I had to stop nung 4th year at magtrabaho sa field na hindi related sa course ko. I had to work for 2 years before I went back to schooling and then eventually graduated. And totoo naman na talagang ililid ka talaga ng Lord dun sa talagang plano niya sa'yo. And here I am, no? Nasa field na ng communication na talagang tinapos ko. And now, Miss Bea, I have a question. May mga kaagapay tayo na nasa ganitong punto ng buhay nila na kailangan nila maging practical. At isang tabi muna yung pangarap nila at i-pursue yung pangarap ng pamilya nila or mag-pursue ng bagay na mas magpo-provide sa kanilang mga pamilya. Pero habang tumatagal sila dun sa point na yun, nawawala yung fire nila na i-pursue uli yung pangarap nila. Ano pong mensahe nyo or paano po ba sila kukuha ng panibagong fuel para kahit na nandun sila sa field na hindi naman in line sa pangarap nila, hindi mawala yung fire nila na one day aabutin ko yung pangarap ko. Okay, napakagandang tanong yan. Totoo yun. Namamatay yung pangarap. Kasi nasanay na siya sa kung anong meron lang siya. Doon po papasok yung sinasabi natin na habang ginagawa mo yung trabaho na yan, if you are, for example, if you are creative, if you are artistic, huwag mong patayin yan sa sarili mo. Kung mamamatay man yan, ikaw yan. For example, you wanna be a musician, you wanna enter music, pero crew ka sa isang restaurant. Dishwasher ka sa isang restaurant. Marami ako estudyanteng ganyan. Naaawa ko kasi kapag nag-enroll sila, habol na habol po sila sa enrollment at pag tinanong ko, bakit late ka? Last day na ngayon. Anong sasabihin sa akin, ma'am? Galing po akong work. Saan ka ba nag-work? Dishwasher po ako kasi ma'am. Kung ano yung ibigay sa akin na schedule, yun lang po talaga. So, nakakaaway mga bata, diba? So, anong pinapayo namin? Kahit ganyan, kung magaling ka sa isang bagay, ipagpatuloy mo yan habang nagtatrabaho ka ng ganito. So, tumugtog ka. Mag-drawing ka. So, social media, mag-layout ka. Gusto mo maging graphic artist, pero wala ka pang opportunity, i-practice mo pa rin. So, first is that you have to practice who you really are. You still have to practice your skills, even if you are not earning from it. Kasi minsan, kaya namamatay ang mga skills na yan, pinapatay natin kasi alam mo, hindi ka kumikita dyan. Hindi ko naman trabaho yan. So, nawawala tayo sa track. Pero, balik ka agad. Sabi mo, passion mo yan. So, di ba, kapag passion natin, kahit napakaliit ng kita or kahit wala, gagawin mo yan. Okay? So, yun yung una. Pangalawa, surround yourself with people who have the same passion with you. Para, kung mamatay man siya sa sarili mo, nakikita mo siya sa iba. Nai-encourage ka ng iba. Tulad ng ginagawa ng programa natin ngayon. Makinig po kayo sa mga ganitong program. Hindi lang po ito para sa mga taong namumroblema. Di ba? Huwag mo nang hintayin na tsaka lang tayo makikinig, tsaka lang tayo mag-observe kapag nandun na tayo sa lowest point of our lives, no? Habang may fire pa dyan, habang may konting ningas pa dyan, go pa rin tayo. So please surround yourself with the people. Kung ikaw musikero, go with your friends na talaga musician. Kung ikaw nasa mga photographers, videographers, sumama ka. Diba? And third is freelance perhaps. You might want to try if you are that flexible enough. Try to do freelance jobs kahit hindi yan full-time work. Pero kung ito ay part-time at passion mo yan, for example, me, I'm also handling events from time to time, kahit 2 sa isang taon. Baka pag-book ako ng wedding. Kasi gusto ko siya gawin. Magkaroon ako ng hosting. Kahit pagod ako. Pero hindi ko siya trabaho po. Freelance ko lang yun kung ano lang yung ibigay, kung meron lang. Diba? Pero at least, hindi po namamatay yung skill ko doon. Yun. So, and last siguro, training. Because I'm from the academe, I really recommend for you to attend training sessions and seminars po. That's about your passion. So, instead na we waste time doing nothing during our breaks or during our rest days, you might want to consider attending trainings and seminars na passion mo naman para ma-relax din po ang ating mental health. Yun, maraming salamat, Miss Bea. No? Para po sa huling pagkakataon, ano po ba ang inyong mensahe po sa ating mga kaagapay?
Alright, so mga kaagapay natin dyan, always remember SMART goals. Ano ba sinasabi doon? No? So it has to be specific. Sana matuto tayo, ma-recognize at mag-acknowledge ng gusto natin. Okay? Pero malinaw na maaaring hindi pa natin yon makamit or hindi. Measurable, kailangan alam mo kung paano mo siya gagawin, kung kailan mo siya ma-attain as well, achievable ba to? 'Di ba? Gusto kong pumayat. Baka may mga kaagapay ako na nagda-diet din dyan, 'di ba? Napakahirap. Yung minsan yun ang pangarap mo, gusto kong pumayat. Paano? Di mo nga alam ilang pounds ang mawawala sa'yo, 'di ba? So dapat achievable po. I want to lose 5 pounds in 1 month. So, check mo, nangyari pa, diba? So, next is relevance, no? Relevant ba to sa kakayahan mo? Kung hindi, maaaring turuan ng sarili. It doesn't mean na hindi mo yan fortes, hindi mo yan magagawa. Pero dapat, sure ka. Okay po? At wag, again, no? Huwag kang matakot, huwag kang malungkot na lagi ka nagko-compromise. And time-bound, oras. Bakit po? Mahirap na delay. Ako, dapat matapos po talaga ako ng aking masters. Kaya lang, sabi ko nga, life happens. I'm not blaming myself. I'm not blaming other people. Pero hanggat kaya mong tapusin mo yan. Bakit? Kasi marami pang ibang bagay na dadating sa buhay mo na kapag dinelay mo yung isang pangarap, madedelay lang. Yun, no, mga kaagapay, nakakasama po ulit natin ang isang communication advocate at isang faculty member ng University of Perpetual Help System, DALTA. Mula po yan sa Las Piñas Campus. Yun, Wenmark, no, madami tayong natutunan sa tanghaling ito, lalo na ay kasama pa rin natin si Miss Bea. Yun nga, no, ano yung pinaka tumatak sa'yo, Wenmark, na hindi mo makakalimutan? Yung talaga, yung pagko-compromise is an act of love. Ang ganda no na parang hindi mali na nag-compromise ka at hindi mali na kinonsider mo yung ibang tao sa pangarap mo. It's one way of showing na mahalaga sila, na mahal mo sila. Ako naman, Wenmark, no, natutunan ko talaga na mahalaga talaga na hindi ka lang dapat puro passion, na hindi ka lang dapat puro pangarap, na hindi lang dapat puro ambisyon. Dapat magkaroon ka talaga yung tinatawag natin na realistic, na sige, sabihin natin na maaaring mapaghulihan ka, maaaring hindi mo siya maabot sa gusto mong timeline. Pero naniniwala ako na pag pinagsama-sama natin yung yung dedikasyon natin, yung mga bagay na hindi natin ginusto pero pinilit nating gustuhin, darating yung blessing ng Panginoon dahil naging obedience tayo doon sa mga bagay na alam natin na mag-glorify natin yung Panginoon. And at the same time, naniniwala ako na dapat hindi natin bitawan yung pangarap natin sa buhay. Tama ka dun, Brian, no? And I'm sure hindi lang tayo yung may napulot dito kay Miss Bea. Maraming salamat, Miss Bea. And I'm sure maraming napulot na learnings yung mga kaagapay natin, especially yung mga kabataan, no? Na talagang mangarap at makakamtan nila yon in the right timing, in the right perfect time sa buhay nila. And of course, with the guidance of the Lord, yung mga plano natin sa buhay natin talagang ultimately, kailangan sinusurrender natin sa Panginoon, di ba? Mga kaagapay, no? Alam ko naman na marami tayong natutunan sa araw na to. Pero ayun nga, no, Wenmark, no? Marami talagang dapat matutunan dito sa ating usapin. Lalo na ito, pangarap to. Ito yung maaaring puntahan mo sa isang bagay na hindi natin alam. Pero mga kaagapay, naniniwala ako na hindi magiging matamis ang tagumpay kapag hindi dumaan sa hirap ng buhay. Yes, mangarap ka kaagapay. Brian, medyo maikli lang yung oras natin. Time na para magpaalam tayo sa mga kaagapay. Siyempre mga kaagapay, bago po kami magpaalam, maraming salamat sa mga nakasama namin dito sa production side. Mula sa production technician, nakasama natin si Nathaniel Peralta, RTV on duty, Eileen Valdez and Angelica Calayag. Kasama rin natin ang engineering team na sina JB Tabua at Chris Molina. Kasama din natin, Brian, sa kwentuhan at tugtugan ng Bukawi Transmitter site. Muli, ako si Wen Balatukan. At mga kaagapay, muli ako po ang inyong nakasama sa kwentuhan at tawanan. Ako po si Brian De La Cruz. Muli, ito ang Inspirations Unlimited. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.